May nagtanong na guro kasi nag-apply daw siya ng Teacher 7. Alam ko wala pa. Wala pang Teacher 7. Sabi niya, ibabalik daw ba yung papel niya? Hindi naman. Ang gagawin dyan ng Division Office o ng Assessor, dapat yan Teacher 3 to Teacher 6 eh. 3 salary grades higher lang eh. Yung pagkakaunawan ni Sir Bong. Kaya kung nag-apply ka ng Teacher 3, 6, Teacher 7, ang gagawin niya ng Division Office, hindi naman ibabalik yan. Probably, gagawin nilang Teacher 6. So, pwede bang gawin yan? Pwede. Kahit gawin niya ng Teacher 5 ng Division Office, pwede. Kasi, Division Office ang nagde-decide ng position na fit sa'yo eh. Hindi ikaw ang masusunod. Kaya nga may HR eh. Sila nag-a-analyze, sila nag-a-assess, sila nagde-desisyon. Kasi kino-consider din yung budget din. Di ba? Granted na qualified ka halimbawa sa Teacher 6 o Teacher 7, kaya lang kino-consider din ng Division Office yung budget, no? Katulad din yan ng yung halimbawa, para maparami, di ba? Kasi dito sa amin sa Division of Caloocan, gusto natin, actually proposal din ng mga principal yan, proposal ng principal yan, na hanggat maaari, mas marami yung mapupromote kaysa sa konti lang. Di ba? Kaya kung halimbawa, ang in-applyan mo ay from Master Teacher 2, nag-apply ka ng Master Teacher 5. Di ba? Sir, qualified naman po ako sa Master Teacher 5. Yes, pero hindi lang naman yan ang kinoconsider ng division ng HR. Di ba? Kasi gusto natin na ng HR na maging fair sa lahat. Di ba? Gusto ng division office na mas marami yung mag-progress. Di ba? Yan ay discretion na yan ng division office. Oo. Hindi mo pwedeng ipilit yung gusto mo. Walang ganon na Although sinasabi diyan sa provision, sa guidelines na pwede kang ma-promote till Master Teacher 5. Kaya lang, may kino-consider, di ba? Ang HR ang division. Kung ibigay sa iyo yung mataas na position na yan, paano naman yung iba? Magiging unfair. Kinain mo na lahat yung budget, no? Kaya nasa discretion yan. Hindi pwedeng ipilit ng guro na ito ang gusto ko, Master Teacher 5. Meron tayong board eh. Meron tayong HR eh. HR, MPSB sa Division Office. Sila nagde-decide kung anong position ang ibibigay sa'yo. At discretion nila yan. Hindi pa pwedeng hindi pa pwedeng i-contest yan. Di ba? Oo. Kasi under ka ng opisina, dapat susunod ka. Kasi merong sinasalang-alang ang division na mas marami yung mabiyayaan. At fair yun. Di ba? At pwede ka naman din, may chance ka pa naman in the succeeding years para mag-progress. Ang progression naman ay hindi lang per year, no? Oh. Di ba? Ang concept ng progression ay tuloy-tuloy lang yan. Di ba? Kaya walang walang question doon. Kapag ginusto ng division office yun at pag-usapan at ito na naman kinonsulta sa mga principal, di ba? Alam niyo, isang salary grade lang ng master teacher, ang laki. Di ba? Alam nga namang ikaw na lang ang pinagpala ng Diyos. Ganun ba yon? Kaya yung mga master teacher to na nag-apply yung master teacher 5, you settle to master teacher 3. Yung master teacher 1 to master teacher 2. Ganyan lang yan. Even yung principal din, nag-apply ng principal 2 to principal 4, sa natural vacancy. Although pinapayagan yung P2 to P4, P1 to
P4, kaya lang, malaki yung budget na kakainin. Abangan mo na lang yung natural vacancy. For the meantime, sa ECP, ang may discretion dyan ay ang HR and PSB, ang division. Di ba? So, probably, you will settle for P1 to P2, P2 to P3. Ganyan yan. Okay? At yung mga teacher 3 applying to teacher 6, if you settle for kung ang decision ng HRM PSB ng division office ay teacher 5, hindi mo pwedeng i-contest. Kasi may mga kino-consider, di ba? May mga kino-consider tayo. Tsaka ang nasusunod dyan, hindi kayo. Di ba? Sana naunawaan ng mga teacher. Ang nasusunod dyan ay yung division office kasi giving of item to at giving of budget. Nasa control ito ng division. Sir, pwede po yun eh. Yes, kaya lang may kinoconsider eh. Di ba? Ang kinoconsider, kasi yung concept ng progression, lahat matulungan. Oo, dapat hindi walang greediness, no? Di ba? Mas marami matutulungan kasi alam niyo, isang salary grade lang ang iangat ng guro. Nasa 3,000 din mahigit yan eh. O 4,000. Pakicheck nga, alam mo, nasa 3,000 rin. Ang taas ng sahod, biro mo. Ang galing, ano? Pwede nang ma-loan. So, sana, yung mga guro natin, maiintindihan ito. Ha? Hindi ko mo nasa guidelines yan, sabihin, pwede mo nang i-contest, i-assert. Hindi. Ang nasusunod, basta giving of appointment, giving of budget, yan, pagdidesisyon kung anong posisyon ang pwede ka, ina-assess yan dito, kaya nga may HRM PSB. Kung itong posisyon na to ang sinabi sa'yo, tanggapin mo. Hindi ikaw ang boss, di ba? Ang rude naman ni Sir Bong. Hindi. Kasi nga, mas marami, ang dami kasi nating dito sa Caloocan. Di ba? Ang dami nating mga dapat mabiyayaan lahat, matulungan lahat. And besides, hindi naman natatapos ang ECP. Tuloy-tuloy naman yan. Di ba? Sa susunod, apply ka uli. Ganun lang yan. Ha? So, naintindihan? Discretion yan ng division. Kung halimbawa, from teacher 6 ginawa kang teacher 5, discretion yan. At hindi pwedeng i-contest yan. Ha? O kasi, kinoconsider ng division ng mga principal. Mga principal lang rito, nag-propose nito eh. Oo, mga principal nag-propose nito na mas marami ma-promote. Kaya ganito yung naging... hindi ko lang alam kung kailan implementation. Kung itutuloy, no? Pero malamang ito yung ituloy. Mas marami yung mapopromote. Okay?